Alison, huwag kang lalayo. Hindi mo pa kabisado ang paligid. Candice, bantayan mo nga muna ang ate mo, baka kung saan magsuot. Hindi naman po bata si ate para bantayan. Alam naman niya na kararating lang natin eh. Alangan naman na lumayo siya agad. Oo nga naman. Hayaan mo muna si Allison. Napansin niyo ba na kalmado lang siya buong biyahe natin? Mukhang gusto rin niyang paglipat natin eh. Maliban sa isa dyan, kanina pa hindi maipinta ang muka. Oo nga naman, Candice. Kulang na lang sabitan ng kaldero ang huso mo. Sino naman po ba kasi ang matutuwa na tumira sa liblib na lugar na to? Ay, grabe. 10 oras din ang biyahe natin. Nasa loob ba po ba tayo ng Pilipinas? Huwag kang OA dyan. Matagalan natin na pag-usapan ang pagtira natin dito. Umpisa pa lang naman po eh. Ayoko na dito. Kayo lang naman itong mapilit eh. Pagbigyan mo na kami ng nanay mo, ilang buwan na lang naman aalis ka na papuntang ibang bansa para dun magtrabaho. Gusto lang naman namin na makasama ka pa. Bakit naman po kasi kailangang dito pa tayo tumira sa lugar na to? Makakatulong sa ate mo ang bagong kapaligiran para gumaling siya agad. Kita mo nga, nasa biyahe pa lang tahimik ng ate mo. Sa ilang oras na biyahe natin, hindi siya nagwala. Pwede ba anak? Alang-alang sa ate mo maging masaya ka na lang sa pagtira natin dito. Sige na nga po. Basta para kay ate. Ayan. Ngiti ka na dyan para naman lumiwanag ang paligid natin. Si tatay talaga. Hindi ko na makita si Allison. Saan kaya nagsuot ng batang yon? Teka nga lang at hahanapin ko lang siya. Ako na lang po ang maghahanap kay ate. Gusto ko rin namang malibot ang paligid ng buong bahay. O sige, bumalik agad kayo magkapatid ha. Hi Miss Gwen. Ako si Candice, 26, dalaga at may trabaho. Kasalukuyan na nakatira ang buong pamilya namin sa isang malayong probinsya na hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng lugar. Sa lugar kasi na yun nag-umpisa ang kababalaghan na naranasan namin na gusto kong ibahagi sa channel nyo. Ang bahay na yun na nabili lamang sa murang halaga ng aking ama. 5 taon nang nakakalipas. Ay nako, nandito ka lang pala ate. Kanina ka pa hinahanap ni nanay eh. Tayo nang bumalik. Mamaya na. Gusto ko munang mag-ikot-ikot. Gusto ko makabisado ang paligid eh. O sige, sasamahan na kita. Ay, kung hindi lang sa naglalakihang mga puno hindi sana nakakatakot ang lugar na ito. Ganitong lugar naman ang gusto ko. Yung probinsya ang dating. Nasa probinsya naman talaga tayo eh. May mga probinsya na ako napuntahan pero hindi katulad nito. Siguradong makukuba agad si tatay sa pagwawalis. Tingnan mo naman, ang kapal na ng mga dahon sa lupa. Pwede naman umupa na lang si tatay na maglilinis ng bakuran natin para hindi na siya mapagod. Sasabihin ko nga sa kanya. Aba, kung siya lang hindi niya ito matatapos ng 1 linggo. Tara, dito tayo. Likuran na yata ito ng bahay Ano bang meron dito? Para kasing may nakita akong tao na pumunta dito Ha? Sandali! Hintayin mo ako! May bodega pala dito na nakahiwalay sa bahay. Kamalig ang tawag dyan. Siguro tambakan ng kung ano-anong gamit at mga palay noong araw. Huwag mong sabihin na papasok ka dyan. Baka mamaya maraming tambak dyan. Tsaka may ahas na lumitaw. Dito lang ako sa labas. Bawal naman pumasok dyan Paano mo naman nalaman? Basta malalaman mo rin. Ay nako, mabuti pa ate. Bumalik na tayo. Sinong kinakawayan mo dyan? Ayun yung magandang babae. Wala naman Ayun siya malapit sa may lumang poso. Tara na nga, bumalik na tayo sa bahay. Baka mapagalitan na tayo niyan Tsaka kung ano-ano na rin ang nakikita mo Tara na nga, baka abutan pa tayo ng ulan Ulan? Ang ganda kaya ng panahon. Hindi yan uulan no? Maniwala ka sa akin. Makikita mo mamaya.
Si Ate Allison ang dahilan kung bakit naisip ng mga magulang namin na dito tumira sa malayong probinsya. Maagang nag-asawa ang kapatid ko dahil nabuntis siya habang nag-aaral. Yun nga lang 7 buwan na siyang buntis na makunan. Dahil malayo ang bahay na tinitirhan nila mag-asawa, hindi namin nalalaman na kalbaryo na pala ang dinadanas niya sa asawa niya at pamilya nito. Ginawa na nga siyang alila, sinasaktan pa siya ng asawa. Lingid din sa amin noon, ilang beses na rin pala siyang nakunan. Ang matinding dagok na nangyari sa kanya yung ipagpalit pa siya sa ibang babae. Doon na siya bumigay. Hanggang makaranas na siya ng matinding depresyon. At palagi na lang nagwawala na parang nasisiraan ng bait. Saan ba kayo nakarating na mag-ate? Susundan ko na sana kayo eh. Diyan lang po sa may likod ng bahay. Tay, may nakita pala kami dun na kamalig. Mukhang maayos pa naman sa labas. Hindi ko lang po alam yung loob. Hindi na kasi kami pumasok eh. Baka mamaya may mga ahas dun. Bibisitahin ko na lang sa ibang araw. Itong loob muna ng bahay ang ayusin natin. Malinis na naman. Amoy luma lang talaga. Sabi naman di ba ng caretaker ipapalinis niya bago natin lipatan. Ilan po ang kwarto ng bahay na ito? 2 sa taas at 1 naman dito sa baba na malapit sa kusina. Magkasama pa rin kayo sa isang kwarto ng ate mo, ha? Grabe, lumang-luma na po talaga ang buong bahay. Hindi ba ito babagsak? Matitibay ang sinaunang bahay. Swerte ko nga ako nakabili sa bahay na ito. Umakyat na po si ate. Susundan ko na muna siya. Yung kwarto niyo pala yung nasa kanan. Opo, aayusin ko na rin ang mga gamit namin ni ate. Pako, parang ang layo naman ng itsura ng bahay na ipinakita sa atin sa litrato. Tama si Candice, sobrang luma na ang bahay na ito. Siguro matagal nang nakuna ng litrato ang bahay na ito at yun ang pinakita sa atin ng caretaker. Di ba kapag ganitong lumang bahay pinamamahay na ng multo? Ilang taon na daw bang wala nakatira dito? Sinabi ba sa'yo? Umiral na naman niyang pagkaduwag mo. Walang multo, kaya alisin mo yan sa isip mo. Huwag mo ring mabanggit-banggit yan sa mga anak natin. Baka matakot na naman sila. Hindi ko talaga maiwasang kilabutan pagpasok pa lang natin. Sana nga tama ang desisyon mo na bilhin ng bahay na ito. Makakatulong ang lugar na ito para makalimutan ni Allison ang mapait niyang sinapit sa gago niyang asawa. Nasaan na nga pala ang dating may-ari ng bahay na ito? Sabi nung caretaker, nasa ibang bansa na lahat kaya nga daw napagdesisyonan ng ibenta na lang itong bahay. Parang biglang dumilim sa labas Ang ganda pala ng panahon kanina Parang uulan na. Umuulan na nga! Blessing ang ibig sabihin yan. Magandang araw ng pagkakalipat natin dito. Salamat din at hindi tayo sa daan inabot. Oo nga, hindi ko pa naman kabisado ang papunta rito. Sana naman tumila na rin yan mamaya. Nakakapanibago din kasi. Mainit dun sa lugar na inalisan natin tapos dito maulan. Malalaman natin bukas kung magiging maulan pa rin o pa-welcome lang talaga ito sa atin. Kasalukuyan kong inaayos ang mga damit namin ng ate ko sa kabinet nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko maiwasan na mamangha at napatingin ako kay ate na blanko ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa labas ng bintana. Mula nang magkasakit siya, nawalan na rin ng buhay ang mga mata niya. Hindi na siya ang dating masayahin na kapatid ko. Kapag naaalala ko ang ginawa ng dati niyang asawa, nakakaramdam pa rin ako ng matinding galit. Ate, nagkatotoo nga ang sinabi mo na uulan. Yung magandang babae nagsabi sa akin na uulan ngayon. Ganito raw kasi dito. Tigilan mo na nga ate ang kakasabi mo ng magandang babae. Baka marinig ka ni inay. Alam mo naman na matatakutin yun. Totoo naman ang sinasabi ko Mabuti pa, inumin mo na lang ang gamot mo. Baka napagod ka lang sa biyahe natin. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo.
Alam ko na mahirap paniwalaan pero totoo ang sinasabi ko. Noon pa naman nakakakita na ako ng mga hindi nating kauri at mga ligaw na kaluluwa. Hindi ko lang sinasabi sa inyo dahil ayokong isipin nyo na nababaliw ako. Sa tingin ko, gusto mo nga ang lugar na to. Mula kasi sa biyahe at hanggang ngayon kalmado ka lang. Gusto ko naman talagang gumaling para hindi na kayo nag-aalala sa akin. Ginagawa nyo na kasi kung bata minsan Tama yan, te. Tulungan mo rin gumaling ang sarili mo. Basta, nandito lang kami para sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil lahat ginagawa nyo. Ay, lumalamig na ang loob ng kwarto. Mabuti pa, isara na natin ang bintana. Wag muna. Gusto ko kasing panoorin ang ulan. O sige, basta, huwag ka lang lalapit sa may bintana. Itutuloy ko lang ang pagliligpit ko sa iba pa nating gamit. Marami ka pa bang ililigpit? Gusto mo tulungan na kita? Kaya ko na ito, ate. Sumandal ka na lang dyan. Masarap matulog kapag ganyang malamig. Papanoorin ko na lang ang ulan habang may ginagawa ka dyan. Sa inalisan natin laging mainit. Ano kaya ang klima dito? Sabi daw ng itay, baka daw malamig. Sana nga. Tumagal din ang ulan. Nang sulyapan ko si Ate Allison, inaantok na siya. Kaya naman inalalayan ko na siyang mahiga hanggang sa makatulog na siya. Nang matapos ako sa pagliligpit, lumabas muna ako ng kwarto. Para alamin ang ginagawa ng mga magulang namin sa baba. Naabutan ko si Inay sa may kusina na nagluluto. Tutulong sana ako pero tumanggi siya. Ang ate mo, Iniwan ko po siyang natutulog. Si itay po. kaalis lang niya, pupunta ng bayan. Mamimili siya ng mga kailangan natin dito sa bahay. Nay, wala po ba kayong nararamdaman na kakaiba sa bahay na to? Wala naman, maliban sa nakakapanibago. Dahil ang layo ng lugar na ito sa dati nating tinirhan. Doon kasi, umaga pa lang maingay na. Malamang dito hanggang gabi tahimik. Sana naman, mababait ang mga taga rito. Ang mga taga-probinsya naman likas na sa kanila ang pagiging mabait. Nay, ano pa po ang alam niyo sa bahay na ito? Hindi ba kayo nagtataka na sa laki ng bahay na ito mura lang nabili ni itay? At natawaran pa niya. Ang pagkakaalam ko kasi nasa ibang bansa na ang may-ari nito. Kaya siguro ibinenta na dahil wala nang balak bumalik pa. Alam mo naman ang itay nyo, mahilig sa lumang bahay at mga gamit. Kaya hindi na niya ito pinakawalan pa. Hindi po ba kaya mainip kayo? Lalo na si itay? Hindi pa naman sanay yun sa walang ginagawa. Sabi niya, plano daw niya magtanim-tanim ng gulay o di kaya mag-alaga ng mga hayop. Hindi naman po sanay si itay sa mga ganong gawain Malay mo naman matutunan niya rin. Nandito naman ako para tulungan siya. Siya nga pala, nung nakausap mo ang tiya Greta mo, ano ang reaksyon niya nang malaman na dito na tayo titira? Nagulat po, syempre. Pero ipinaliwanag ko naman po na para kay Ate Allison ang ginawa niyo ng itay. Nagkakalit na naman nga Naalala na naman niya kasi ang nangyari kay ate. Ay, walang dapat sisihin kundi ako. Kung nakinig sana ako sa kanya at sa tatay mo, baka hindi yun sinapit ng ate mo. Ako lang naman na may gusto na ipakasal siya sa lalaking yun Natakot kasi ako sa sasabihin ng mga tao sa kapatid mo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Ginawa niyo lang naman po ang inaakala niyong tama Salamat sa pangunawa, Iha. Hindi ko lang talaga maiwasan na makonsensya. Ngayon na nandito na tayo, kalimutan na po natin ang nangyari. Malaking tulong po kay ate na hindi na nababanggit ang pangyayaring yun sa buhay niya. Alam ko na napapagod ka na rin sa pagbabantay sa ate mo. Pasensya ka na anak. Dadalawa lang kasi kayo at wala naman kaming ibang aasahan. Hindi naman po ako nagrereklamo Alam ko po na talagang magiging masaya ang pamilya natin kung tuluyan ng gagaling si Ate Allison. Tsaka po, ang ginagawa ko po wala pa sa kalahati ng sakripisyo niyo ni itay.
Salamat pa rin, Iha. Hindi naman kasi lahat ng kapatid magagawa ang ginagawa mo. Sa inyo ng ate mo, parang mas ikaw pa ang panganay. Malakas na kalabugan narinig namin ni Inay sa taas. Kaya natigil kami sa pag-uusap. Nagkatinginan na muna kami bago mabilis ako napatakbo sa ikalawang palapag. Kasunod ko naman si Inay. Dahil una ang kwarto namin ni ate, dun kami unang pumasok. Napasukan namin na tulog pa rin si Ate Allison. Pumunta naman si Inay sa kwarto nila pero maayos naman ang loob nun. Ano ba yung narinig natin na malakas na ingay dito? Baka naman sa labas po yun. At akala lang natin dito sa taas. Mabuti na lang at hindi nagising ang ate mo. Kung hindi, magwawala yan. Ayaw pa naman niyang naaabala ang tulog niya. Sa himbing ng tulog ni ate, baka bukas na po siya magising yan. Mabuti yon para makabawi siya ng lakas. Gising lang kasi siya sa buong biyahe natin eh. Ay, lumalakas na naman ang ulan. Sana makauwi na si Itay. Ang pangit pa naman ang daan dito. Malapit lang naman ang bayan. Parating na rin yun. Kaunti lang naman daw ang bibilihin niya eh. Tara na po muna sa baba. Baka magising pa si ate kung dito tayo mag-uusap. Makalipas nga ang 1 oras, dumating na rin si Itay. Tinulungan na namin siya sa mga pinamili na halos puro pagkain. Bago kami maghapunan ng gabing yun, muli kong pinuntahan si ate sa kwarto namin. Iba na ang pwesto niya pero mahimbing pa rin ang tulog niya. Dalhan mo na lang ng pagkain mamaya sa kwarto niyo ang ate mo. Kung sakaling magising siya ng alanganing oras, hindi na siya bababa dito sa kusina. Opo, Nay. Alam niyo ba, ang mumura pala ng mga bilihin sa bayan. Sabi ng mga kausap kong tindero tuwing Sabado daw ang palengke. Mas mura ng ganong araw ang mga gulay at isda. Sasama ako sa Sabado sa pamamalengke para mabili ko na rin ang iba pang kulang dito sa bahay. Pwede rin kayong sumama ng ate mo, Candice, para makabisado niyo rin ang lugar na ito. Sige po, Tay. Kung gusto ni ate. Alam niyo naman yun. Minsan takot sa maraming tao. Pero dapat nga, nasasanay na rin siya. Kailangan unti-unti na niyang malabanan ng takot na nananahan sa dibdib niya. Hindi pwedeng habang buhay siyang matatakot. Hindi naman kasi biro ang pinagdaanan ng anak natin sa kamay ng asawa niya at pamilya nito. Sayang nga lang at hindi natin na ipakulong ang asawa niya. Isinama na rin sana natin ang buong angkan niya. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Ang mahalaga gumaling si Allison sa lugar na ito. Siya nga po pala, Tay, Nay, pwede kayang bukas ng umaga lumabas kami ni ate? Hindi naman po kami lalayo. Gusto ko lang makita ang mga kapitbahay natin. Pwede naman, basta ikaw nang bahala sa ate mo. Kapag naramdaman mong natatakot na siya at hindi mapakali, iuwi mo na siya kaagad. Opo, ako na ang bahala kay ate. Oo nga pala, Paco. Pwede mo bang tingnan bukas kung meron na baling sanga o bagay na pwedeng mahulog sa paligid itong bahay? Kanina kasi, may narinig kaming malakas na kalabog sa itaas. Akala nga namin ni Candice, isa sa mga kwarto, nagmula eh. Oo nga po, Tay. Nataranta nga kami ni Inay sa pag-akyat kanina. Sige, bukas ng umaga titignan ko. Grabe nga ang kaba namin kanina eh. Kahit naman noon matatakotin ka na. Kahit naman siguro sino. Unang araw pa lang natin dito ganun na kaagad ang maririnig namin. Sino ba namang hindi matatakot? Oo nga po, Tay. Hindi pang karaniwan ang lakas ng kalabog kanina. Huwag mong sabihin na pati ikaw, Candice, na kilala kong matapang natakot din. Medyo lang po. Mas natakot po ako kay ate. Kasi po, nasa kwarto na siya at natutulog. Huwag na kayo mangamba. Bukas na bukas din, pag-gising ko, yun agad ang titignan ko. 8:00 pa lang ng gabi, nakakaramdam na ako ng antok. Samantala sa inalisan namin, hating gabi na ako natutulog. Inakyat ko na rin ang pagkain ni ate. Naiwan pa ang mga magulang namin sa ibaba dahil abala pa sa pag-aayos ng mga dala naming gamit. Pagpasok ko sa kwarto, tulog pa rin ang ate ko.
Inilapag ko na lang ang Tupperware sa maliit na lamesa at naghanda na rin ako para matulog. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun kakatulog ko pa lang. Pero parang may puwersang gumigising na sa akin. Dahan-dahan akong dumilat. At nagulat pa ako na mabungaran ko si Ate Allison na titig sa akin. Bigla tuloy ako napabangon. Ate? Kanina ka pa ba gising? Anong oras na ba? 3:00 pa lang na madaling araw. Nagugutom ka ba? May pagkain dito oh. Kumain ka muna. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Napahaba yata ang tulog ko. Mabuti nga yun. Para nakapahinga ka. Alalahanin mo. Ngayon ka lang ulit bumabawi ng tulog. Sa palagay mo kaya makakahanap ako ng trabaho sa lugar na to? Gusto mo na bang magtrabaho? Oo sana. Para makatulong sa inyo. Ayoko na kasing maging pabigat eh. Makakapagtrabaho ka rin ulit. Kapag siguro tuluyan ka ng gumaling at nagbigay na ng go signal ang doktor na tumitingin sa'yo. Naiinip na kasi ko eh. Sa tingin ko naman kaya ko na. Sabihin natin kay nanay ang gusto mo. Ay, siya nga pala. Mamaya, maglakad-lakad tayo para makita natin ang mga kapitbahay. Sige ba? Candice, kailan nga pala ang alis mo? Hinihintay ko pa ang sasabihin ni Tia Greta. Alam mo naman, siya ang nakakaalam. Tsaka, siya daw ang magpapadala ng pera na pang-ayos ng mga papeles ko. Kapag nandun ka na, wag mo kaming kalilimutan ha. Oo naman. Gusto ko rin na sulitin na magkasama pa tayo. Baka kasi kapag nandun na ako matagal pa bago ako makabalik. Pangako ko sa'yo bago ka umalis, magaling na ako. Ate, isa ka sa dahilan kung bakit gusto kong makapagtrabaho din sa ibang bansa. Gusto ko na tuloy-tuloy lang ang gamutan mo. Tsaka gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay na pamilya ko. Sana madala mo rin kami doon. Isa rin yan sa pangarap ko. Ang madala ko kayo doon para magkasama-sama na tayo doon. Kasama si Tia Greta. Ipagdadasal ko lagi na sana matupad lahat ng pangarap mo. Salamat ate ha. Tsaka, sana doon ka na rin makapag-asawa. Ngumiti lang ako kay ate. Nagpatuloy naman siya sa pagkain niya. Alam kong gagaling pa ang kapatid ko. Pero sabi ng doktor na tumitingin sa kanya, hindi na daw magbabago ang kondisyon ni ate. Tuwing meron daw magpapaalala sa nangyari sa kanya, pwedeng bumalik ang sakit niya. Kahit tinaantok pa dahil hindi na rin naman bumalik sa pagkakatulog si ate, sinamahan ko na lang siya hanggang lumiwanag. Nauna pa nga kaming bumangon at bumaba kaysa kay inay. Ang aga namang gumising ng mga tao dito, no? Sa kaya sila pupunta? Ganyan yata ang mga taga-probinsya. Maaga kasi silang pumupunta sa bukid. Ang sarap ng hangin at tahimik pa. Tara, maglakad-lakad pa tayo doon. Huwag kang magmadali ate. Hintayin mo ko. Marami pa naman tayong oras Gusto kong malibot ang buong baryo na to. Makaya kaya natin? Hindi ko alam. Hindi naman kasi natin alam kung gaano kalawak ang baryo na to. Kakaiba matitig sa atin ng mga tao. Hindi ka ba natatakot? Natural lang ang tingin nila sa atin. Bago lang kasi tayo dito Magandang umaga po sa inyo. Batiin na lang natin sila. Mukha nga silang mababait. Lahat naman sila bumabati sa atin at ngumingiti pa. Kailangan nating maging palakaibigan sa kanila. Lalo na't dayo lang tayo dito. Oo nga Teka, napapalayo na yata tayo. Wala nang mga bahay dito Napasarap ang paglalakad-lakad natin. Mabuti pa, umuwi na tayo. Baka nakaluto na si inay ng almusal natin. Tsaka iinom ka pa nga pala ng gamot mo. Sige, unahan tayong makauwi sa bahay. Ate, hintayin mo ako! Huwag kang tumakbo!
Ang daya mo naman. Porke alam mong mabagal akong tumakbo eh. Bilisan mo na kasi para matagtag yung taba mo. Ikaw talaga. Ang taba ko na naman ang nakita mo. Totoo naman eh. Binilisan ko pa ang takbo para makahabol kay ate. Pero sadyang mabilis siya. Palibasa kasi mas payat siya sa akin. Sa di kalayuan nakatanaw naman sa amin ng isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. At nakatakip din ng itim na tela ang buong mukha. Pagdating sa bahay, tawa pa ng tawa ang kapatid ko. Nagtataka namang nakatingin ang mga magulang namin. Saan ba kayo nakarating sa paglalakad-lakad ninyo? Papunta na po yatang gubat yun. Kasi wala nang bahayan eh. Natutuwa naman kami at masaya ang ate mo. Paano po kasi? Tumakbo siya pa uwi. Tuwang-tuwa siya na maiwan ako. Mula pagkabata natin, lampakan na talaga. Hindi mo na talaga ako matalo pagdating sa takbuhan. Sadya lang talaga na mabilis ka kumpara sa akin. Sumasali ka pa nga sa mga kompetisyon ng track and field nun eh. Well, dapat pala tuwing umaga nagja-jogging kayong magkapatid. Mainam yun na exercise sa umaga. Lalakas pa resistensya nyo. Oo nga po parang gusto ko yan. Bukas ulit, Candice ha. Huwag kang mag-alala, hindi na kita iiwan. Sige ba? Para mabawasan ng tabako. Nahihirapan na rin kasi akong kumilos eh. Mabuti pa dumito na kayo sa hapag. Nakahanda ng almusal natin. Ang bango naman, nagutom ako bigla. Pwede na kaya akong magkape? Gatas lang muna sa'yo, iha. Alam mo naman na bawal pa sa'yo ang kape. Namimiss ko na kasi ang uminom ng kape sa umaga Pati yung mga nakasanayan ko ng pagkain. Kapag magaling ka na at sinabi na ng doktor na pwede mo nang kainin lahat ng gusto mo, papayagan naman kita. Bakit ba puro doktor na lang ang naririnig ko sa inyo? Para bang siya na lang ang nagpapatakbo ng buhay ko? Para naman sa kabutihan mo ang lahat ng ginagawa namin. Kaya kami sumusunod sa lahat ng sinasabi niya. Alam mo kung gaano ka namin kamahal. Oo nga naman, anak. Sa Sabado pupunta kami sa bayan. Sumama kayo ng kapatid mo. Bilhin mo kung ano mga gusto mo na hindi pinagbabawal sa'yo. Sige po, sasama kami. O siya, kumain na tayo. Masama ang pinaghihintay ang grasya. Huwag ka nang malungkot, ate. Pabalik din sa dati ang mga ginagawa mo. Sa ngayon, tiis-tiis ka muna, ha? Tama ang kapatid mo. Sige na nga po. Susundin ko na lahat ng sinasabi ninyo. Damihan mo lagi ang kain, huwag kang tamilmil lagi. Minsan po kasi parang walang lasa ang kinakain ko Siguro dahil sa gamot na iniinom ko. Sa susunod na pagpunta natin sa doktor mo, itatanong ko kung alin sa mga gamot mo ang pwede nang alisin. Sige nga po, Nay. Ayoko na kasi na maraming gamot na iniinom Tuwing umiinom ako, lagi ko naiisip na may sakit pa rin ako. Wala ka naman talagang sakit. Dumadanas ka lang ng depresyon dahil sa nangyari sa'yo. Bakas pa rin kay ate ang lungkot at pagkadismaya. Alam ko na namimiss na niya ang dating buhay na nakasanayan niya. Yun din ang gusto namin at pinagdarasal. Pagkatapos namin kumain, niyaya ko ulit siya na lumabas kami. Pero tumanggi na siya at nagkulong na lang sa kwarto namin. Alam kong wala na siya sa mood. Kaya sinamahan ko na lang siya. Hindi pa nga talaga magaling si Allison. Kahit paano'y hindi na siya nagwawala kapag hindi nakukuha ang gusto. Yun na nga lang din ang pinagpapasalamat ko Uy, sa pagluwas ulit natin, itanong mo kay doktora kung baka pwede na nating kahit patikim lang ang mga dating kinakain ni Allison. Alam ko, hinahanap-hanap niya na yon. Sige, itatanong ko yan sa kanya. Naaawa din kasi ako sa anak natin. Pinapakiramdaman ko nga kung magwawala siya rito sa bago nating bahay. Pero mukhang natanggap niya nang dito na tayo titira. Siya nga pala, natingnan mo na ba kung ano yung posibleng bumagsak sa bubong kahapon? Wala naman ako nakita na kahit anong piraso ng kahoy.
Kung ganun, ano kayang narinig namin ni Candice? Hindi ko alam. Ay mabuti pa, kalimutan mo na lang yon. Ay, lalabas nga pala ako at magtatanong-tanong sa mga kapitbahay natin. Kung sino ang pwede kong upahan sa paglilinis sa labas ng bahay. O sige, para naman umaliwalas ang buong paligid. Natatakot kasi ako na baka may mga ahas sa paligid eh. Minsan pa naman, nagayang lumabas si Allison. Sandali lang naman ako. Gusto ko rin makilala mga tao rito. Kailangan natin makipagkaibigan para kung sakaling may kailangan tayo, madali na lang makahingi ng tulong. Madali lang naman sa'yo makuha ang kiliti ng mga tao dahil likas sa'yo ang pagiging palakaibigan. Masarap naman talagang maraming kaibigan eh. Alam ko naman yon. Sige na, lumakad ka na. Tinulungan ko na lang si inay sa paglilinis sa buong bahay. Habang si ate naman hinayaan lang namin sa kwarto. Hindi pa rin bumabalik ng mga sandaling yun si Itay mula sa labas. Dahil sa mga alikabok na kumapit sa akin, bigla akong nangate. Kaya naisip kong maligo na lang muna. Pumanik muna ako sa taas para kumuha ng tuwalya. Nasa tapat na ako ng pinto ng kwarto nang matigilan ako. Narinig ko kasing nagsasalita mag-isa si ate. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Huwag ka na malungkot, hindi ka na mag-iisa dahil may makakasama ka na. Dito na kami titira ng pamilya ko habang buhay. Hindi mo na kailangan matakot. Ate, sinong kausap mo? Narinig kitang may kausap eh. Kausap ko ang bago kong kaibigan. Siya ang nauna sa atin sa bahay na to. Kaya dapat irespeto natin siya. Wala ka namang kasama dito sa loob ng kwarto ah. Hindi mo talaga siya makikita hanggat meron pagdududa sa puso mo. Ate naman, tigilan mo na nga to. Akala ko ba gusto mo nang gumaling? Kapag nalaman ng mga magulang natin ang ginagawa mo, mag-aalala na naman sila. Gusto mo ba yun? Tingin mo talaga sa akin na sisiraan ng bait, no? Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Depression lang naman ang nararanasan mo eh. Kaya mo yang lampasan. Kailangan mo lang tulungan ang sarili mo. Sabi ng kaibigan ko, gagaling lang ako kapag nabigyan ng hustisya ang nangyari sa akin. Kung nasan man ngayon ang dati mong asawa at ang bago niyang kinakasama, sigurado, kinakarma na sila. Kailangan mabigyan ng hustisya ang nangyari sa akin. Doon lang ako matatahimik. Ate, bakit ganyan ang boses mo? Tsaka, yung mga mata mo. Ate! Ate! Tay! Tay! Si ate nawala ng malay! Ate, gumising ka! Anong nangyayari sa'yo? Pilit kong ginigising si ate nang pumasok si inay sa kwarto. Malakas niyang niyuyugyug ang balikat nito habang nagtatanong sa nangyari. Mangiyak-ngiyak na rin si inay habang paulit-ulit at tinatawag ang pangalan ni ate. Kanina po kasi narinig ko na may kausap siya. Tapos nung tanungin ko kung sino ang kausap niya, kung ano-ano na ang mga sinabi niya, hanggang sa nawalan na nga siya ng malay. Mali yata na tumira tayo dito. Baka lalo lang nakasama sa ate mo. Ito nga po ang kauna-unahang nawalan ng malay ang ate. Baka kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital. Wala pang itay mo, hindi pa rin siya bumabalik. Wala tayong makakatulong. Hahanapin ko na po siya. Sandali lang, Candice. Nagkakamalay na ang ate mo. Ate! Ate! Huwag mo naman kaming takutin. Kumising ka na. Anong nangyari? Sino kayo? Huwag mo naman kaming pakabahin ng husto, ate. Kanina pa kami nag-aalala sa iyo eh. Candice? Inay? Tama ba? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit naglamig ng mga kamay mo? Para kang humawak sa yelo? Mainit naman po ang pakiramdam ko.
Parang nagbabaga nga po ang katawan ko eh. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo, nagpapasalamat nga po ako sa inyo eh. Sa wakas nakabalik na ako. Ano bang sinasabi mong bata ka? Naguguluhan na kami sa'yo. Kung ano-ano na naman ang lumalabas sa bibig mo. Hindi po kaya napagod lang ang ate. Dapat yata hindi ko na siya sinama sa labas kaninang umaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagtataon lang ang lahat. Hindi pa tuluyang magaling ang ate mo kaya nangyari to. Siguro nga po. May gusto ka bang kainin anak o nauuhaw ka ba? Wala po akong gusto kundi pumunta sa kamalig. Ha? Ano ang gagawin mo doon? Masukal pa at baka matuklaw pa kayo ng ahas. Tsaka na lang kapag malinis na. Nakikiusap po ako sa inyo. Sasamahan naman po ako ni Candice eh. Kaya Payagan lang. niyo na po siya, Nay. Babantayan ko naman po si ate. Ay, sige na nga. Pero huwag kayong magtatagal doon, ha? Opo, Nay. Hindi po kami magtatagal. Salamat, Nay. May kailangan lang talaga akong balikan dun eh. Inalalayan ko nang makalabas ng kwarto si Ate Allison. Si Inay naman naiwan sa loob ng kwarto namin para ayusin ang kamang nagulo. Inaayos niya ang kobre kama nang matigilan siya. Bakit may mga tuyong dahon dito sa higaan? Saan to galing? Wala namang puno malapit sa bintana, ah. Ay, mapalitan na nga lang itong sapin. Ang dami palang putik. Pagbaba ni Inay, papasok naman si Itay sa may pinto. Napansin ni Inay na parang malalim ang iniisip nito. Kung hindi pa niya tinawag si Itay, hindi pa siya mapapansin. Oh, ang mga anak natin. May nangyari kasi, kaya hinayaan ko munang lumabas sila. Huwag lang ka akong magtatagal sa labas. Nagwala na naman ba si Allison? Hindi naman. Nawalan lang siya ng malay pero sandali lang. Maayos na ba ang lagay niya? Dapat siguro hindi mo pinayagan lumabas. Baka kung saan sila pumunta. Si Candice naman daw ang bahala sa ate niya. Tsaka okay naman na siya eh. May kakaiba nga lang siyang sinasabi na parang naguguluhan kami. Ano nga palang nangyari sa lakad mo? May nakita ka bang pwedeng upahan na maglinis? Ang dating kapitan ng baryo na to nakausap ko. Sabi ni Mang Elmo, ang anak na lang daw niya at pamangkin ang papupuntahin niya rito. Bakit nga pala pagdating mo kanina para kang tulala? Maliban kasi kay Mang Elmo, may ilang residente pa ako nakausap. Meron lang silang sinabi. Na ano? Tungkol ba sa bahay na ito? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Kung anong sinabi nila, di ulitin mo lang sabihin sa akin. May namatay pala sa bahay na ito. Mga 1 taon pa lang ang nakakalipas. At kahapon ang ika-1 taon ng kamatayan ni Sarina. Iyon ang pangalan ng babaeng pinatay rito. Ay, akala ko ba matagal na itong binibenta at wala nang nakatira dito. Yung babae daw na pinatay, caretaker sa bahay na ito. Mag-isa lang siya rito nung mangyari ang krimen. Nahuli ba ang pumatay sa kanya? Hanggang ngayon daw hindi pa rin malaman kung sino ang kriminal. Ano ka ba naman, Paco? Bakit hindi mo malang inalam ang nakaraan ng bahay na ito? Hindi ka malang nagtaka kung bakit ang murang ibinibenta ito sa marketplace? Lahat naman tinanong ko eh. Talagang inilihim lang sa akin ng taong nagbenta ang tungkol sa krimen na nangyari dito. Ganun sigurong ginawa niya sa lahat ng mga gustong bumili sa bahay na ito. Sa isa ba sa kwarto sa itaas sa tagpuan ng katawan ng babaeng pinatay? Hindi naman daw dito sa loob ng bahay pinatay ang caretaker, kundi sa kamalig. Kahit na doon, nangyari pa rin ang krimen dito sa lupang binili natin. Kamalig ka mo? Diyos ko, Paco. Doon pumunta ang mga anak natin. Mabuti pa sundan natin sila. Anong ginagawa nila ron? Meron lang daw gustong balikan si Allison. Ako na lang ang susunod sa kanila. Dumito ka na lang. Hindi ko na napigilan si ate na pumasok sa loob mismo ng kamalig.
Puro agyo na at mga lumang gamit lang naman ang naroon. Bigla rin ako nanginig sa ginaw. Nagulat pa nga ako nang buksan ni ate ang switch ng ilaw. Nakapagtataka na hindi pa yun napupundi. May kakaibang amoy din ako nalalanghap na humahalo sa alikabok. Ano ba kasi ang gagawin natin dito? May gusto lang akong balikan. Ano ang hinahanap mo dyan sa sahig? Ang dumi dyan, ate. Huwag ka nang lumapit, nakita mo naman na. Kwintas? Kanino yan? Sa akin to. Ate naman, wala ka namang ganyang kwintas eh. Paano magiging sayo yan? Basta akin to. Sige na nga, sayo na yan. Mabuti pa, lumabas na tayo rito. Kanina pa ako nilalamig eh. Tsaka, ang baho dito. Patay na daga yata yun. O sige, umuwi na tayo. Baka maabutan pa tayo ni Itay dito. Pagalitan pa tayo nun. Ako na lang ang nagpatay ng ilaw habang nauna na sa paglabas si ate. Habang nakasunod ako, napansin kong wala siyang anino. Hindi naman ako makakilos sa kinatatayuan ko. At sinulyapan ko rin ang sarili kong anino. Siguro naramdaman ni ate na hindi ako sumusunod kaya lumingon siya. O bakit? Ha? Kasi yung anino mo, nawawala. Alison! Candice! Si Itay! Ay, anong ginagawa niyo rito? Meron lang po kaming tiningnan, Itay. Pauwi na rin po kami sa bahay. Mula ngayon, ayokong makikita kayo na gumagawi sa lugar na to, ha? Maliwanag ba? Bakit naman po, Tay? Tsaka ako na ipaliliwanag. Basta sumunod na lang kayo. Mauna ka na, Alison, sa paglalakad. Nakahanap na po ba kayo ng maglilinis? Papupuntahin na lang daw ni Mang Elmo ang anak at pamangkin niya. Si Eman. Ha? Ano sabi mo? Wala po, Tay. Sana po malinis na to. Masyado na po kasing masukal eh. Oo nga. Kaya naghahanap ako ng taong maglilinis. Hanggang makauwi, naging tahimik na ako. Hindi rin nakaligtas sa akin ng pangalan na binanggit ni ate. Pagdating, itinuloy ko na lang ang naudlot kong paliligo kanina. Samantalang si ate nagkulong na naman sa kwarto namin. Nang sumunod na araw, kapansin-pansin ang kakaibang ikinikilos ni ate. Lagi siya maagang gumigising para magluto ng almusal. Wala rin tigil ang paglilinis niya sa buong bahay, na dati naman hindi niya ginagawa, kahit sa dati naming tinitirhan. Pakiramdam ko ibang tao si Alison. Hindi na siya ang anak natin. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi mo ba nakikita ang pagbabago niya? Alam naman natin na hindi siya nagluluto. Pero ang galing niya magluto ngayon. Tamad siya maglinis dati pero wala na siyang ginawa kundi maglinis ng bahay. Malay mo naman, natuto siya magluto nung magkasama pa sila ng asawa niya. At yung paglilinis naman niya, baka naiinip lang ang anak natin. Matatahimik lang ako kapag naipa-check up ulit natin siya kay doktora. Baka hindi natin alam, lumalala na palang sakit niya. Hayaan na lang muna natin si Alison. Baka kabaliktaran ang nangyayari. Baka nagiging normal na ulit ang anak natin. Hindi pa rin mawala ang pag-aalala ko. Hindi yata nakatulong sa kanya ang pagtira natin dito. Masyado pang maaga para sabihin yan. 1 linggo pa lang naman tayong nandito eh. Nasaan nga pala ang dalawa ngayon? Nasa kwarto. Sabi ko kay Candice, huwag nang hihiwalay ng tingin ng kapatid niya. Minsan, naaawa na ako kay Candice. Tingin ko ba inalisan natin siya ng kalayaan. Maliit na sakripisyo lang naman ang ginagawa niya eh. Kapag kinuha na siya ng tiyagreta niya, makakalaya na rin siya at magagawa ang gusto niya. Huwag mo naman ipaako sa kanya ang responsibilidad. Baka manawa yun. Magaan lang naman ang ginagawa niya, ang magbantay sa ate niya. Kahit na, dahil sa pagbabantay niya, hindi na niya magawa ang gusto niya. Hindi nga siya nakaranas na gumimik noon eh. Kasama ng mga kaibigan niya. Laging nagmamadaling umuwi dahil kay Alison.
Huwag na nga muna natin pag-usapan si Candice. Mas nag-aalala talaga ako kay Allison. Para mapanatag ka, sa 1 linggo dalhin natin siya kay doktora. Hanggat hindi tuluyang gumagaling ang anak natin, hindi ako mapapanatag. Hindi habang buhay kasama niya tayo. Paano na siya kapag nawala na tayo? Kung sakali na bigla nga tayong mawala, hindi naman siya pababayaan ni Candice. Paano kung nasa ibang bansa na siya at hindi agad makauwi dito? Hindi naman niya basta maisasama ang kapatid. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip ng kung ano-ano. Enjoyin na lang natin ang pagtira dito, ha? Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko mai-enjoy ang pagtira dito, lalo na at may namatay pala dito. Hindi naman sa loob ng bahay. Naiisip ko nga, kung ipagiba na lang natin yung kamalig sa likod, hindi naman kasi natin yun magagamit eh. Pwede rin naman, kaya lang hindi pa rin noon mabubura ang nangyaring krimen dito. Sino nga kaya ang salarin sa pagkamatay ng babaeng yun ano? Dalaga pa daw bang namatay? Sabi ng mga taga rito dalaga pa raw. Mga 28 lang daw ang edad. Kawawa naman. Hindi ko lubos maiisip na may mga demonyong tao na gagawa nun sa walang kalaban-laban na babae. Hindi nga rin ako makapaniwala na may mga ganun rin palang kasamang tao sa lugar na ito. Siguro adik yun. Hindi naman kasi kayang gawin yun ng may matinong pag-iisip eh. Mas lalo tuloy akong kinabahan para sa dalawa nating dalaga. Kung hindi pa nahuhuli ang salarin, ibig sabihin malaya pa rin siya nakakagala. Hindi ko naman naahayaan na may masamang mangyari sa inyo ng mga anak natin. At saka, tiniyak naman ng mga taga rito na tahimik ang lugar na ito at hindi na ulit nangyari ang ganong krimen. May palagay nga sila na baka dayo lang ang gumawa noon sa caretaker. Nasa may hagdan ako nang marinig ko nag-uusap ang mga magulang namin. Pupunta sana ako sa kusina pero hindi na lang ako tumuloy. Bumalik na lang ako sa kwarto. Pero pagpasok ko, wala na si Ate Allison. Lumabas ako muli at hinanap ko siya sa kabilang kwarto. Pero wala rin siya ron. Nang bigla akong napatingin sa may balkonahe, nanlaki ang mga mata ko sa takot. Nang makita ko kung paano akyatin ni Ate ang barandilya papunta sa bubungan. Napasigaw na lang ako ng malakas. Sabay takbo at hinila ko siya. Mabuti na lang naabutan ko si Ate. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Bakit mo gustong umakyat dyan? Paano kung mahulog ka? E di ako na naman nagsisisihin ng mga magulang natin. Pasensya ka na. Wala na nga akong ginawa kundi bantayan ka eh. Sumunod ka naman sana sa akin. Uy, ano nangyari dito? Bakit ka sumigaw? Ayos ka lang ba, Allison? Si ate kasi, nakita kong umakyat dito sa barandilya, papunta sa may bubong. Mabuti na abutan ko siya. Totoo ba, Allison? Ano bang gagawin mo sa itaas ng bubungan natin? Para po kasi may tumatawag sa akin mula dun eh. Pinapakyat niya ako. Kung ano man ang naririnig mo, wag mo silang pakinggan. Baka yan pa magpahamak sa'yo. Paano yun nagawa ng ate mo kung binabantayan mo siya? Ilang minuto lang naman po akong nawala eh. Pagbalik ko, wala na siya sa kwarto namin. Alam mo naman na may sakit ang ate mo tapos iiwanan mo siya. Maraming pwede mangyari sa loob ng 1 minuto. Paano kung may masamang mangyari sa kapatid mo? Maibabalik ba yun ang sorry mo at kapabayaan mo sa ate mo, ha? Hindi ko naman po sinasadya ang nangyari eh. Pasensya na po. Sa susunod, wag na wag mo nang pababayaan ang kapatid mo. Dahil kapag may nangyari pang ganito, hindi kita mapapatawad. Tama na, Loretta. Walang may gusto na mapahamak si Allison. Wala ngang may gusto. Pero dahil sa kapabayaan nitong si Candice, munti ka na madisgrasya ang anak natin. Dadalhin ko na po si ate sa kwarto namin. Wag na! Ako na magbabantay sa kanya. Baka mamaya ipabayaan mo na naman. Halika na, Allison. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa nanay mo, ha? Lahat naman ginagawa ko eh. Pero ako pa rin ang nasisisi sa huli. Ang mabuti pa, tawagan mo na lang ang tia Greta mo. Itanong mo kung kailan ka mag-aayos ng mga papeles mo. Nag-aalangan po akong umalis dahil kay ate.
Kami na ang bahala sa ate mo. Gusto kong tuparin mo mga pangarap mo. Gawin mo magpapasaya sa'yo. Magagawa mo lang yun kung hindi mo kami kasama. Sa inyo po talaga ni nanay. Kayo ang mas nakakaintindi sa akin. Pareho ko kayong mahal ng ate mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya. Ayoko na mapako ka na lang sa pagbabantay sa kanya. Salamat po, tay, ha? Huwag ka na malungkot. Hindi ako sanay na ganyan ka eh. Mainit pa rin ang ulo ni inay sa akin. Kahit ilang araw na ang nakakalipas mula nang mangyari yun kay ate. Nasa labas ako ng bahay at nagwawalis malapit sa gate. Nang makita ko ang isang matandang babae na nakatayo doon. Sa pag-aakalang pulubi yun na nanghihingi, lumapit ako para itanong ang gusto. May kailangan po kayo? Kayo pala ang bago may-ari ng bahay na yan. Alam niyo ba na may namatay dyan? Ho? May namatay sa bahay namin? Sino po ba kayo? Sigurado akong alam ng mga magulang mo ang kwento sa bahay na yan. Manang, sino po ba kayo? Bakit alam niyo ang nangyari sa bahay na ito? Sarina, ikaw nga ba yan? Sino po ang tinitingnan niyo? Si Ate Allison po siya. Ang kapatid ko. Kapatid mo siya? Isang malaking pagkakamali ang pagtira niyo sa bahay na ito. Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Sandali lang po, Manang! Huwag po muna kayong umalis! May itatanong pa po ako sa inyo! Candice, sino ang kausap mo? Hindi ko po nakuha ang pangalan niya eh. Pero sabi niya, meron daw pong namatay sa bahay na ito. Totoo po ba, Tay? Oo, yeah. Ayon sa mga nakausap ko mga residente, may pinatay nga rito. At natagpuan ang katawan niya sa may kamalig. Hindi po ba tayo aalis sa bahay na ito? Alam niyo na po pala eh. Walang dahilan para umalis tayo sa bahay na ito. Pero Tay, hindi ba kayo natatakot kahit na alam natin na may pinatay dito? Paano kapag nalaman ni ate? Huwag mong babanggitin sa ate mo. Baka lalong lumala ang kondisyon niya. Sa dami naman kasi ng bahay na pwede niyong bilhin, ito pa talaga. Maliban sa malayo na at luma, nalaman pa natin na may pinatay pala rito. Akala ko nga naka-jackpot na ako sa pagbili sa bahay na ito. Huli na nang malaman kong pangyayari dito. Tay, ano po ang pangalan ng babaeng pinatay rito? Sarina. Sarina ang pangalan niya. Caretaker siya ng bahay na ito. Nag-iisa lang siya noon at maulan nung mangyari ang krimen. Kaya walang nakarinig sa mga sigaw niya. Kaano-ano kaya nung matandang babae si Sarina? Nabanggit niya kasi ang pangalan noon nung makita si ate sa balkonahe. Siguro kaanak siya. Para po kasing ang dami niyang alam eh. Saan kaya ang bahay niya? Huwag mo sabihin na balak mo siyang hanapin. May gusto lang po akong itanong sa kanya. Alam na natin lahat. Wala nang dahilan para hanapin ang taong yun. Pero Tay, Kung tapos ka na sa ginagawa mo dito sa labas, pumasok ka na sa loob ng bahay. susunod na po ako sa inyo, Tay. Nang makapasok si Itay, tsaka ako tumingin sa may balkonahe sa taas. Naglalakad na rin papasok si ate. Aalisin ko na sana ang tingin ko sa kanya nang bigla ko natigilan. Muli kong tinitigan si ate. Partikular na ang alon-alon at mahaba niyang buhok. Makailang beses ko pang kinusot ang mga mata ko. Hindi naman mahaba at alon-alon ang buhok ni ate ah. Wala sa loob na napaantanda pa ako at saka pumasok na sa loob ng bahay. Hanggang nung mga sandaling yun, hindi pa rin ako hinahayaan ni inay na lumapit kay ate. Kaya naman ako muna ang nakatoka sa kusina at sa iba pang gawain sa bahay. Isang umaga naisipan kong maglakad-lakad sa labas. Sa di kalayuan nakita ko yung matandang babae na nakausap ko noon. Dala ng kuryosidad sinundan ko siya hanggang sa kubo niya malapit na sa gubat.
Hindi pa man ako nakakapagdesisyon kung kakatok, bumukas na agad ang pinto. Pasensya na po kung sinundan ko kayo hanggang dito. Alam ko na marami kang gustong malaman. Tumuloy ka muna. Huwag ka matakot. Wala akong gagawin sa'yo masama. Salamat po sa pagpapatuloy nyo. Ako nga po pala si Candice. Aling... Tawagin mo na lang akong Aling Lydia. Isa sa mga araw na to Maririnig mo rin naman sa mga taga rito ang tungkol sa akin. Gusto ko po sanang itanong kung kaano-ano nyo po yung pinatay na babae sa Kamalig. Nag-iisang anak ko si Sarina. Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa anak nyo. Alam ko po na hanggang ngayon, nagluluksa pa rin kayo. Nalaman ko rin po na hindi pa rin pala nahahanap ang pumatay sa kanya. Dahil anak ko siya at mahirap lang kami, wala na silang ginagawa para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Maging ang mga amo ng anak ko, hindi man lang nag-aksaya ng oras para tulungan ako. Lumipad pa silang lahat papunta sa ibang bansa. May pinaghihinalaan po ba kayo kung sino ang gumawa nun kay Sarina? Noong una si Eman. Dahil alam kong naliligaw siya sa anak ko. Kahit mahal niya si Sarina, mas pinili niyang sundin ang kagustuhan ko. Napatunayan rin naman na hindi siya ang pumatay. Tsaka sumumpa siya sa akin at sa harap ng puntod ng aking anak na hindi niya magagawang saktan to. Sana po mabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ng anak niyo. Kung malalaman ko lang sana kung sino ang pumatay kay Sarina, ako na mismo ang magbibigay ng hustisya sa kanya. Alam ko kasi na hindi para sa mahihirap na tulad ko ang hustisya. Naiintindihan ko po ang galit na nararamdaman niyo, Aling Lydia. Nung manggaling ako sa inyo, naramdaman kong naroon pa rin ang kaluluwa ni Sarina. Alam ko naghihintay pa rin siya ng hustisya. Nangangamba ko na maghiganti siya sa mga taong wala namang kinalaman sa nangyari sa kanya. Kaya umalis na kayo sa bahay na yun bago mahuli ang lahat. Kung ako lang po ang masusunod, iaalis ko na po ang pamilya ko eh. Kaya lang po, mahirap kumbinsihin si Itay. Hindi po kasi yung naniniwala sa mga kababalaghan eh. Basta binalaan ko na kayo. Huwag niyo sanang pagsisihan ng pagtira niyo sa bahay na yun. Alam ko po na nagmamalasakit lang kayo sa amin. Susubukan ko pa rin na kausapin ang mga magulang ko. Alam ko na mabubuti kayong tao. Kaya ayaw ko rin kayo mapahamak. Kung may oras po kayo, pwede po kayong pumunta sa bahay namin para makilala ang mga magulang ko at kapatid. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko yata kakayanin na pumasok sa bahay na yun eh. Maliban sa maaalala ko nangyari sa anak ko, masyadong mabigat ang aura ng bahay na yun. Aling Lydia, pwede po kaya kaming magpatawag ng pari para maipabless yung bahay? Kayo na ang bahala sa bagay na yan. Pero sinasabi ko na walang kasiguraduhan kung mapapaalis ninyo ang kaluluwa ng anak ko sa bahay na yun. Hayaan niyo po. Susubukan ko pa rin na sabihin sa mga magulang ko. Aalis na po ako. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin sa bahay niyo. Bago ko nagpaalam, inikot ko muna ang paningin ko sa kubo. Bagamat maliit lamang ang tinitira ni Aling Lydia, maayos naman ito at malinis. May maliit lang na altar ang pumukaw sa aking atensyon. May mga garapon kasi doon na may nakalagay na buhay na iba't ibang klase ng mga insekto. May mga kandila rin na kulay itim at bungo ng isang hayop na may nakapatong na kandila na may sinde. Nang tingnan ko muli ang matandang babae, mataman ang kanyang pagkakatitig sa akin. Ilang sandali pa nagpaalam na akong uuwi. Pagdating sa bahay, galit ang inay na tinanong ako kung saan ako nanggaling.
Naglakad-lakad lang po ako sa labas. Inuna mo ba talaga yan kaysa tulungan ako sa pagbabantay sa ate mo? May nangyari po ba kay ate? Nadatnan siya ng tatay mo na nasa kamalig at kinakausap ng sarili. Akala ko naman po kasi kayo na ang bahalang magbabantay kay ate. Kaya hindi na po ako lumalapit. Sana naman kasi tulungan mo ako sa mga gawaing bahay para mabantayan kong ate mo. Hindi yung umaalis ka nang hindi ka malang nagpapaalam. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Tama na nga yan. Bakit ba lagi mo nalang sinisisi si Candice? Sinong sisisihin ko? Si Allison? Sisihin mo yung sarili mo, hindi ang mga anak natin. Ginagawa ko ng lahat para sa pamilya natin. Tapos ako pa rin na may kasalanan? Lahat naman tayo ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya natin. Lalo na para kay Allison. Huwag na po kayong mag-away. Bahala na nga kayo dyan. Huwag niyo akong asahan sa pagluluto. Ay, pagpasensya mo na ulit ang inay mo. Ewan ko ba sa kanya, bakit parang laging mainit ang ulo nitong mga huling araw? Tay, kailangan na po nating umalis sa bahay na ito bago mahuli ang lahat. Hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ni Sarina. Baka sa paghahanap niya ng hustisya sa nangyari sa kanya, sa atin siya maghiganti. Ano ba sinasabi mong bata ka, ha? Nakausap ko po mismo ang nanay ni Sarina. Siya po ang nagsabi sa akin ng lahat. Nakikiusap po ako sa inyo. Umalis na tayo rito bago pa may mapahamak na isa sa atin. Hindi tayo aalis dito. Wala na tayong babalikan pa sa inalisan natin. Dito ko na lahat inilagay ang perang naipon ko. Sana maintindihan mo, anak. At saka, huwag kang ngang maniniwala sa sinasabi ng nanay ng Sarina na yun. Hihintayin niyo po ba na may masaktan sa atin? Walang masasaktan ni isa sa inyo, narinig mo? Magtiwala ka lang sa akin. May tiwala naman po ako sa inyo. Pero hindi sa pwedeng mangyari dito. Mag-iisip ako ng paraan para walang gumambala sa atin. Huwag mo lang hilingin na umalis tayo sa bahay na ito. Napilitan na lang akong tumango kay Itay. Inutusan na rin niya ako na ituloy ang ginagawa ni Inay. Hindi pa man ako nakakahakbang papuntang kusina, narinig na namin ang malakas na sigaw ni Inay sa kwarto. Nagmamadali kaming umakyat at pumasok. Naabutan namin na umiiyak si Inay at may tinuturo sa malaking salamin. Pagtingin naman namin doon, refleksyon lang ni ate ang nakita namin. Maniwala kayo. May nakita akong babae sa salamin. Puno ng dugo ang damit niya tapos yung leeg walang tigil sa pag-agos ng dugo. Ay, tingin ko pagod lang yan, kaya kung ano-anong nakikita mo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi naman natakot si Allison? Yun na nga ang pinagtataka ko. Wala naman ng mga oras na yun si Allison na magpakita yung babae. Tinatakot mo lang ang sarili mo, pati ang mga anak natin. Pareho na yata kayo ni Allison na may sakit eh. Bahala ka kung ayaw maniwala. Pero sigurado ako sa nakita ko. Hindi kaya tay, nag-uumpisa ng magparamdam si Sarina? Ano ang sinasabi mo? Nakausap ko kasi ang nanay ni Sarina, yung babaeng pinatay sa kamalig. Sabi po niya, kailangan nating umalis dito dahil nandito pa ang kaluluwa ng anak niya. Sinabihan na kita, Candice, na huwag kang maniwala sa babaeng yun. Baka hanggang ngayon nagdadalamhati pa rin siya, kaya gusto lang niyang mandamay. Babaliwalain mo na lang bang babala sa atin, ha? Dahil ayaw mo umalis sa bahay na ito? Akala ko kami ang uunahin mo, ha? Sige, kapag ba umalis tayo sa lugar na ito, may pupuntahan ba tayo, ha? Anong gusto mo? Makitira tayo sa kamag-anak? Ang inaalala ko lang naman ang kaligtasan natin eh. Magpapatawag ako ng pare para mabendisyonan ng buong bahay. Alis na muna ako ngayon. Paano kung hindi umubra yan, ha? Wala pa nga, kinukontra mo na. Ganon din po ang sabi ni Aling Lydia. Pero walang masama kung susubukan natin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko na kasi na hindi maganda ang kutob ko sa bahay na ito.
Huwag na tayong magsisihan. Nandito na tayo eh. Gumagawa na nga ako ng paraan. Talagang hindi ka namin mapipilit na umalis dito, ha? Hindi talaga. Dahil wala na nga talaga tayong pagpipilian. Buo na talaga ang pasya ni Itay na hindi umalis sa bahay na yun. Pareho kami nasa may pintuan ni Inay nang tanawin namin ang pag-alis ni Itay. Nagulat pa ako nang bigla akong akbayan ni Inay at iginiya na maupo sa sofa. Pasensya ka na, anak kong. Ilang araw nang mainit ang ulo ko sa'yo, ha? Ayos lang po, Nay. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Sana may pari ng kasamang Itay mo para matapos na kung ano mang meron ng nagpaparamdam sa bahay na ito. Sana nga po, Nay. Yun ang isa sa solusyon na naiisip ko. Ipagdasal natin ang kaligtasan nating lahat sa bahay na ito. Gusto ko na lang isipin na isa lang itong panaginip. Hapon na nung dumating si Itay na may sugat at iika-ika pang maglakad. Bakas din ang takot sa kanyang mukha at pag-aalala sa amin. Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa umalis, ha? Naaksidente ka ba? Oh, tumakas lang ako sa ospital. Mas nag-aalala kasi ako sa inyo. Kailangan nyo mag-impake. Dalhin nyo lang ang mahahalagang gamit. Babalikan na lang natin ang iba. Ipaliwanag mo nga muna ang nangyari sa'yo. Habang papunta ako sa bayan, naramdaman ko na lang na parang may nakasakay sa likurang bahagi ng sasakyan. Paglingon ko, may isang babaeng duguan. Nawalan ako ng kontrol sa manibela kaya sumadsad ako sa gilid ng kalsada. Nawalan ako ng malay dahil siguro sa takot at pagkakauntog ng ulo ko sa manibela. Salamat naman at ganyan lang ang nangyari sa'yo. Salamat din. Wala nang ibang nadamay. Ngayon, naniniwala ka na ba? Oo, kaya sige na. Tawagin mo na ang mga bata. Kailangan makaalis na tayo bago pa dumilim. Hindi ka na ba tumuloy sa simbahan para sumundo ng pare? Sa tingin ko, ayaw niyang may paring pupunta dito. Kaya sa akin naman siya nagpakita. Sige na, kumilos na kayo. Sandali lang. Tatawagin ko na sila. Sa silid-lingid sa kaalaman ng mga magulang namin may nangyayari din na kakaiba. Hindi ako makasigaw habang mahigpit na hawak ni Ate Allison ng leeg ko. Sakto namang pumasok si Inay at nagulat sa dinatnan. Sabay kami napalingon ni Ate sa may pinto. Allison! Ano ginagawa mo sa kapatid mo? Bitiwan mo siya! Hindi na po siya si ate. Para pong may ibang sumapi sa kanya. Anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo kong tawaging anak! Kasalanan mo kung bakit ako namatay! Hindi mo na sana kami pinigilan ni Eman! Sarina, tama ba? Handa ka naming tulungan. Sabihin mo lang kung paano ka matatahimik. Tulungan mo ko, Candice! Ayoko sa kinaroroonan ko. Gusto ko na makawala dito. Ang lungkot dito. Oo, tutulungan kita. Lahat gagawin ko. Alam ko na ang tanging makakapagpalaya lang sa'yo ay ang mabigyan ka ng hustisya. Kailangan mo rin kaming tulungan na malaman kung sino ang pumatay sa'yo. May impluensya siyang tao. Nagpapanggap na mabait ang pamilya niya. Lalo na ang kanyang ina. Pareho silang demonyo. Mga hayop sila. Sabihin mo pa rin kung sino sila. Kilala sila ng mga taga rito. Napatili si Inay nang biglang lumakas ang hangin sa loob ng kwarto. Para bang may ipo-ipo na umiikot. Sa may pinto kumakatok si Itay. Pinipilit yung buksan ni Inay pero hindi mabuksan. Nang mahimatay si ate tsaka naman kumalma ang paligid. Nagkalat naman ang mga gamit na parang dinaanan ng bagyo. Ate! Allison! Ayos na kaya siya? Nawalan lang po siya ng malay. Ano nangyari dito? Ayos lang ba kay lahat? Sumanib kay Allison ang kaluluwa ng babae. Humihingi siya ng tulong sa atin. Huwag niyo na siyang intindihan. Kailangan na nating umalis sa bahay na ito. Kahit po makaalis tayo sa bahay na to,
Hindi pa rin tayo patatahimikin ni Sarina. May koneksyon na po silang dalawa ni ate. Hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya, mananatili siya sa katawan ni Ate Allison. Anong gagawin natin kung ganon? May kilala po ako na pwedeng tumulong sa atin. Tingin ko po, sapat na ang ibinigay na impormasyon ni Sarina para matuntun natin kung sino ang pumatay sa kanya. Nagkakamali na si Allison. Anak, ayos ka lang ba? Ang sakit ng ulo ko. Ang sama din ng panaginip ko. Ano ang napanaginipan mo? Isang lalaki na pilit daw akong hinihila sa buhok papunta sa kamalig. Para siyang wala sa katinuan. Ang sama ng mga ginawa niya sa akin. Nagmamakaawa daw ako sa kanya na huwag patayin pero may dumating. At sinabi niya kailangan akong mawala. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nakakatakot. Parang totoo kasi. Huwag ka nang matakot, ate. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Hindi namin hahayaan na mangyari sa iyo ang sa panaginip mo. Kung ano man ang pinaplano mo, Candice, mag-iingat ka. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Hindi po ako papayag na mapahamak kayo. Nararamdaman pa rin namin ang presensya ni Sarina. Lalo na nasa tabi lang namin si ate. Pero panatag naman kami dahil nakakasiguro kaming hindi niya kami sasaktan. Kinabukasan ko na rin pinuntahan si Aling Lydia. At sinabi ko ang mga nangyari sa bahay. Kilala niyo po ba ang mga taong binanggit ni Sarina? Maimpluwensya ang mga taong yun. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat kung bakit parang hindi umuusad ang kaso ng anak ko. Baka kilala niyo po ang kwintas na ito. Nakita po ito ng kapatid ko sa Kamalig. Baka po kay Sarina. Hindi to sa anak ko. Pwedeng nahulog to ng salarin. Sabi niyo po, kaya niyong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak niyo. Paano niyo po gagawin yun? Sa pamamagitan ng barang. Po? Marunong kayong mambarang? Oo. Nasa dugo na namin yun. Pero dahil sa pakiusap ng anak ko na tumigil na ako sa aking ginagawa, hininto ko na yun kapalit na hindi siya kailanman iibig. Minsan naiisip ko na kung hindi ko siguro sila pinigilan ni Emma noon, hindi niya sasapitin ng ganong kamatayan. Hindi niya maiisip na tanggapin ang trabaho sa bahay na yun. Hindi niyo naman po alam na ganun ang mangyayari sa kanya eh. Alam ko po, nagdurusa pa rin kayo hanggang ngayon. Sana may pagkakataon pa ako na masabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kung ba ibabalik ko lang sana ang nakaraan, matagal ko nang ginawa. Nahihirapan na rin po si Sarina sa kinaroroonan niya. Gusto na niyang makaalis sa lugar na yun. Tayo lang po ang makakatulong sa kanya. Mas matindi ang mararanasan nilang pagdurusa dahil sa ginawa nila kay Sarina. Sinusumpa ko yan. Isang kilalang pilantropo si Mrs. Melba Malvar sa baryo na yun at sa ibang karatig lugar. Marami siyang natutulungan ng mga mahihirap, lalo na ang mga kabataan na gustong magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Lingid sa kaalaman ng karamihan, kabaliktaran lahat ng ipinapakita ng ginang sa mga tao. Sa bahay nila batas sa mga tagasunod ng bawat salita niya. Mainitin ng ulo niya na dahilan para lagi siyang manakit. Ganon din ang anak niyang si Norby, nalulung sa droga at sugal. Dahil sa pera ng pamilya, kaya nagagawang pagtakpan ng mga ginagawa niyang mali. Sila po pala ang mga taong walang awang pumatay kay Sarina. Mukhang mahal na mahal po sila ng mga tao. Magaling sila magpanggap sa harapan ng nakararami. Ngayon yun na po ba isasagawa ang plano nyo? Gusto ko masaksihan ng lahat ang mangyayari sa kanila. Kung meron po akong... Sapat na ang naitulong mo sa akin. Ayoko maiugnay ka sa akin ng mga tao. Ang iba sa mga taga-baryo alam pa ang lihim ng aking pagkatao. Kung habang buhay kayong titira sa bahay na yun,
Mas maigi na hindi kayo magkaroon ng koleksyon sa akin. Kayo po ang bahala. Umuwi ka na sa inyo. Siguradong hinahanap ka na ng mga magulang mo. Mag-iingat ka, iha. Tatanawin ko malaking utang na loob ang ginawa mo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Malapit na niyang makamtan yun. Sinunod ko na ang sinabi ni Aling Lydia na umuwi na sa bahay namin. Naabutan ko sa may sala ang pamilya ko na naghihintay sa akin. Sinalubong pa ako ng mahigpit na yakap ni Ate Allison. Para bang ang tagal naming hindi nagkita. Nakausap mo na ba si Aling Lydia? Opo, Tay. Siya na raw po ang bahala. Paano niya kaya mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak niya kung wala naman siyang ebidensya? Hindi naman kasi tatanggapin sa korte kung sasabihin lang natin na nagmumulto si Sarina. Wala pong balak na magsampa ng kaso si Aling Lydia sa mga taong yun. May ibang paraan po siya para magbayad ang taong pumatay sa kanyang anak. Anong paraan naman yun? Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Pero may alam po si Aling Lydia sa itim na karunungan. Gaganti po siya sa pamamagitan ng barang. Barang baka mo? Uso pa pala ang ganyan sa lugar na ito. Kinalimutan na po niya ang ganong gawain. Pero ito lang po ang tanging paraan para makamit ni Sarina ang hustisya na ipinagkait sa kanya. May impluwensyang taong gumawa nun. Huwag na po tayong umasa sa batas natin. Matagal na nating alam na para lang yun sa mga mapipera. Sa bagay nga, kung ako din siguro si Aling Lydia, ganyan din ang maiisip kong gawin kung halimbawang gawan kayo ng masama. Sarina, alam ko naririnig mo kami. Malapit mo na makamit ang hustisya mo, iha. Huwag mo naman siyang tawagin. Natatakot tuloy ako. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na takutin ka. Huwag mo nang ulitin na tawagin ang pangalan niya. Candice, tingnan mo muna ang kapatid mo. Sa kusina lang ako. Huwag na kayong lalabas, ha? Opo, Nay. Ako na po ang bahala kay ate. Lumabas naman si Itay para ayusin ang ilang sira ng sasakyan. Nagkulong na lang kami ni Ate Allison sa kwarto namin. Alam ko hindi pa rin umaalis si Sarina sa katawan ng kapatid ko. May mga kinikilos kasi siya na hindi ginagawa ni ate. Kaya naman naisip kong kausapin siya bilang si Sarina. Nung tawagin ko siya, lumingon naman agad siya sa akin. Nung nandun ako sa bahay niyo, nakita ko ang ilang litrato mo sa dingding. Medyo kahawig mo nga talaga si Ate Allison. Mahaba at alun-alun lang ang buhok mo. Samantalang si ate, maiksi. Siyempre, pareho kayong maganda. Kumusta si Inay? Araw-araw kanyang hinahanap-hanap. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin siya sa'yo. Sinisisi rin niya ang sarili niya sa nangyari sa'yo. Sana raw, hindi na niya tinutulan ng pagmamahalan niyo ni Emma noon. Baka daw, hindi mo sinapit ang malagim na pangyayari na yan. Mahal na mahal ko ang inay. Oo, nagalit ako at nagrebelde sa kanya. Kaya kahit ayaw niya, tinanggap ko ang trabaho bilang caretaker ng bahay na to. Para makalayo sa kanya. Hindi ko akalain na hindi na pala kami magkikita. Sarina, patawarin mo na ang nanay mo. At ganun din ang sarili mo. Pareho niyong hindi ginusto ang nangyari. Gusto ko mayakap muli ang inay ko sa huling pagkakataon. Alam ko na yun din ang hiling niya. Salamat, Candice. Mabuti na lang matapang ka. Kung hindi, mananatiling misteryo ang pagkamatay ko. Baka tuluyan na rin mabaon ng hustisya para sa akin. Mas nananaig kasi sa akin ang kagustuhan kong tumulong kesa takot. Niyakap ko pa si ate. Medyo gininaw pa ako dahil malamig pa rin ang katawan niya. Na para siyang galing sa loob ng freezer. Samantala sa labas ng bahay ni Aling Lydia, naghahanda na siya sa gagawing ritual.
Nasa lupa na rin ang mga garapon na kinalalagyan ng mga insekto. Sa madilim na parte, naroon na mga makamandag na ahas na naghihintay lang ng hudyat niya. Hindi makalapit ang mga yun dahil sa ginawa niyang apoy. Matinding paghihirap ang mararanasan yung mag-ina bukas ng hapon. Ipaparamdam ko sa inyo matinding sakit na nawalan ng pinakamamahal na anak. Dahan-dahan kayong mamamatay sa harapan ng maraming tao. Konting tiis na lang, anak. Maipaghihiganti na rin kita. Kinabukasan, usap-usapan na magkakaroon daw ng pagpupulong sa basketball court. Mamimigay daw kasi ng mga bigas at konting grocery si Mrs. Malvar. Marami ang natuwa. Maliban sa amin ng pamilya ko. Alam kasi namin na pakitang tao lang ang gagawin nila sa harap ng maraming tao. Pumunta na rin tayo. Nakakahiya kasi kay Mang Elmo na pumunta pa rito para sabihan tayo. Ay sige, para makita ko naman ang mag-inang yon. Sasama rin po ako, Nay. Eh di lahat na tayo pumunta. Huwag lang siguro tayo magtagal. Baka kasi magwala si Allison kapag nakita maraming tao. Nung hapon magkakasama kaming pumunta sa basketball court. Nadatnan naming marami ng mga taong naghihintay. Malapit sa stage, dun kami pinapwesto ni Mang Elmo. Para makita daw namin ang malapitan na mag-ina na ginagalang at minamahal nila. Nang mga sandaling yun, magkaharap naman si Mrs. Malvar at Aling Lydia. Kitang-kita ang pot sa mga mata ng matandang babae para sa kaharap. Walang lihim na hindi nabubunyag. Alam ko na ang anak mo ang pumatay kay Sarina. At ikaw pinagtakpan mo ang krimen niya. Pareho kayong magbabayad na mahal. Magkano bang kailangan mo, tanda, para tumahimik ka lang? Hindi ko kailangan ng pera mo. Buhay niyo mag-ina ang kailangan ko. Hindi mo kami magagalaw sa dami ng mga bantay namin mag-ina. Rod! Mel! Paalisin niyo nga ang matandang... Nawala. Saan siya nagpunta? Nagtataka naman si Mrs. Malvar kung saan nagpunta ang matandang babae. Bakit ganun kabilis tong naglaho na parang bula? Ilang sandali pa tinatawag na siya ng kanang kamay niya para magbigay ng talumpati. Paglabas niya ng stage, naroon na ang anak. Nakangiti pa tong lumapit at kinuha ang mikropono. Para siyang unang magsalita sa harapan ng mga tao. Habang nakatayo nga at nakaharap sa mga tao, mag-uumpisa na sana siyang bumate. Nang makita si Sarina sa harapan na palapit sa kanya. Sarina? Anong ginagawa mo rito? Patay ka na! Pinatay na kita! Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ibaba mo ang mic mo. Naririnig ng mga tao ang sinasabi mo. Ma, ikaw mismo nakakita kung paano ko gilitan ng leg ang babaeng yun. Bakit ka nandito? Tigilan mo na ako! Matagal ka ng patay! Huminahon ka, anak. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihin na gumamit ka na naman bago pumunta dito. Nagkaroon ng bulungan ng mga tao. Sa wakas kasi natuldukan na ang matagal nilang katanungan. Kung sino ba talaga ang pumatay kay Sarina. Marami pang sinabi si Norby bago nakuha sa kanya ang mikroponong hawak. Ilang sandali pa nagkagulo na ang mga residente. Marami kasing ahas ang papunta sa kinaroroonan ng mag-ina. Bigla ring namanas na parang lobo si Norby. At lumabas sa bibig niya ang napakaraming insekto bago siya natumba. Pagkatapos nilingkis sila ng mga ahas. At saka pinagtututuklaw sa iba't ibang parte ng katawan nila. Sa pagtataka ng mga tao, bukod tanging mag-ina lang ang inatake ng mga yon. Nakakakilabot ang pangyayari kanina. Hanggang ngayon, nagtatayuan pa rin ang balahibo ko sa katawan. Kahit nga ako halos hindi na makilala ang katawan ng mag-ina sa dami ng tuklaw sa kanila ng mga ahas. Naliwanagan na rin ng mga taga rito kung sinong pumatay kay Sarina.
Sa mismong bibig na rin ng kriminal ng galing ang ginawa niya. Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Sarina. Matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Siya nga pala, nasaan yung dalawa? Nagpaalam na may pupuntahan lang sila sandali. Hindi ko na rin mapigilang mapaiyak. Habang pinagmamasdan ng pagyakap ni Aling Lydia sa ate ko. Alam kong nagpapaalam na si Sarina sa kanyang ina. Ilang sandali pa nawala na ng malay si ate. Siguradong umalis na sa katawan niya ang kaluluwa ng babae. Maraming salamat sa iyo, Iha. Tinupad mo ang kahilingan ko na mayakap muli ang anak ko. Wala po yun. Masaya po ako na makatulong sa inyong mag-ina. Ayos na po ba kayo dito? Kahit mag-isa lang kayo? Oo, Iha. Ayos lang ako. Kahit mag-isa lang ako dito sa aking kubo. Uuwi na rin po kami ni ate pagkagising niya. Sigurado po kasi na hinihintay na kami ng mga magulang namin. Pinabilib mo ko sa kakaibang tapang na ipinakita mo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong to. Kahit wala na po si Sarina, sikapin niyo po na maging masaya sa natitirang taon ng buhay niyo. Yun din po ang gusto niya. Gagawin ko yung sinabi mo, Iha. Mula namang galing kami sa kubo ni Aling Lydia, wala na kaming naramdamang kakaiba sa bahay namin. Nang sumunod na araw, pinagiba na rin ni Itay ang kamalig. Unti-unti na rin bumuti ang lagay ni Ate Allison. Lumipas ang mga buwan. Inayos ko na rin ang mga papeles ko para makasunod na ako sa tiyahin ko. Matapos ang ilang buwan na paghihintay, sa 1 linggo na ang lipad ko. Mag-iingat ka dun ha. Huwag ka makakalimot na tumawag sa amin. Oo naman te, lahat ng bilin niyo, susundin ko. Lagi ka rin makikinig sa Tia Greta mo, ha? Alam niya ang makakabuti sa'yo. Opo tay, kayo na po ang bahala kay nanay at ate ha. Hindi ko sila pababayaan. Nasabi na yata nila lahat. Basta, mamimiss ka namin lagi. Wala na kaming matapang na anak. Pero magagamit mo yan sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa. Mamimiss ko po kayong lahat. Kasama ko po kayo lagi sa mga dasal ko. Mahigpit pa nila ako niyakap. Sa ilang araw pang natitirang kasama ko sila, kumain at namasyal kaming buong pamilya. Pinagbiling ko rin sa kanila si Aling Lydia. Naging malungkot man ang pag-alis ko noon. Alam ko naman isa rin yung bagong kabanata sa buhay ko. 2 taon na ako sa ibang bansa nang ibalita sa akin ni Itay na pumanaw na rin si Aling Lydia. Inilibing ang kanyang labi sa tabi ng puntod ng kanyang anak na si Sarina. Sa wakas magkasama na rin ang mag-ina na pinaghiwalay ng karumal-dumal na krimen. Nais ko rin pasalamatan ng inyong channel dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ang karanasang nangyari sa aming pamilya. Ang Diyos kailanman hindi natutulog sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Naniniwala ako na kami ng pamilya ko ang ginawa niyang instrumento para makamtan ni Sarina ang hustisya. Hanggang dito na lang, Miss Gwen, ang pagbabahagi ko ng aking hindi malilimutang karanasan. Wakas.